Hello, magandang hapon mga kababayan ko. Magandang hapon. So, meron tayong mga videos na re-reactan, ano. Unahin natin ito. Matagal ng problema ito sa Pilipinas eh. Nagkaroon ng operation ng SAIC, 'di ba? Sa Tondo yung mga walang helmet. Naku, baka dito din sa amin magkaroon. Mag-helmet na nga ako. Hassle kasi pag may helmet pero wala tayong magagawa. Yun dapat eh. Panoorin nga natin. Negative lang po ako. Negative lang po sa mga ako. Kamot si kuya oh. Negative lang po ako. Naghatid na eh. Kahit na naghatid ka, dapat naka-helmet ka. Nandun po sa bahay natin. Negative lang po ako. Sa bahay daw nila. Eh, gago! Tumakas pa. Ano ba kuya? Tumakbo pa oh. Iniwan pa yung motor oh. Ay, nako. Patong-patong patuloy ang kaso mo, men. Bago pa naman yata yung motor mo, boy. Nakadisgrasya ka pa, oh. Walang helmet. Na ano lang, taranta lang po. Pasensya na po. Ayan, nasugatan ko tuloy. Pasensya na po. Bakit ka nataranta? Hindi marami pa kasi yung ginagawa sa bahay, naghahatid sundo kasi sa mga bata. Sa'yo ba yung motor na yon? Apo. Eh bakit ka Iniwan eh. wala ka dalang wallet? Wala, nasa bahay. Naghatid lang po kasi ako eh. Taga saan ka, boy? Diyan lang ako sa Paharto. May registro yun. Apo. Andon. Ba't pala plaka? Nasa bahay lang po. Plaka na sa bahay? Hindi, walang tornilyo yung ano eh. Plaka ko eh. Sigurado kasi yung motor mo. Hindi, napigalang ko kasi na ano ko nung araw ako po nung ano. Napigalang daw. Kasi naman eh, hindi sa totoo lang, hindi ka naman paparahin ng mga yan kung ano, kung makikita nila sa appearance mo na wala kang violation. May tinatawag kasi na presumption of regularity. Siyempre, pag nakita kang nagda-drive na wala namang nakikitang mali sa'yo, naka-helmet ka naman, hindi ka nakachinelas, di ba? Hindi ka naman papansinin ng mga yan eh. Until such time na may ginawa kang ano, violation, hindi ka nagsuot ng helmet, huhulihin ka, syempre hahanapan ka na ng lisensya nun. Dahil ilalagay sa ticket yun eh. Then rehistro ng sasakyan mo, i-check na rin. Doon ka mayayari. 'Di ba? Sa bagay, no, pwede ka rin palang hulihin dahil wala kang plate number eh. Oo, kahit na sabi mo naka-helmet ka, pero may medyo malaki ang chance mo na palampasin kasi ang unang tinitingnan ng mga yan, helmet. Yan, nasugatan ka. Taga saan ka? Ano, may sugat ka patuloy, kuya. Kanto ng ano? Paharto. Pahardo. Kasi naman eh, Kaninong motor sa'yo mismo? Apo. impound yan. Hindi, naghatid lang ako sa mga anak ko sa school. Kamukha nung basag na yung sira na yung motor. Malapiga. Lisensya ka. Oo, nasa bahay lang ako. Oh, ba't nasa bahay? Naghatid lang ako. Nagka-drive ka. Kahit na, Sa pag-ibig mo ba siya? Tapos wala ka. ang technique na ganyan, ang ginagawa ko, ay nasa babae. Yung mga importante katulad ng cellphone, kinikwintas ko eh. Din doon sa kwintas ko, meron ding
ano, parang maliit na coin pouch na nandun yung lisensya. Para kahit ano mangyari, hindi ko siya naiiwan. Hindi ako mahilig doon sa wallet kasi yung wallet na ano, hindi ako sanay mag-ganun eh. Lisensya. Yun dapat ang gawin mo para hindi na laging ikinakatwira na naiiwan ng lisensya. Ikwintas mo. May nabibili man lanyard na ganun eh, na may wallet. Mukha ka lang siguro nakakabawas ng pogi points. Pero mas maganda na yun kaysa ganyan, 'di ba? Para anytime na mahuli ka. Hatid lang ko ako. Kahit na. Sa kayo sumakay sa sasakyan, na kung try na kayo sa pampublikong kalsada, kailangan may lisensya kayo. O nga. Open mo na yung motor mo, tapos ano, check natin. Ang palit ng katawan. Sugat ka patuloy. Paparehistro pa to. Wala pa pala rehistro. Ay, Mark, kata. Wala, susi. Ako, kuya. Ah, may pulis na tayo, ha? May lisensya ka, kuya. Nasa bahay po lahat eh. Anong papel mo? Dala. Tsaka dapat may kopya ka dyan ng ano. Or sa cellphone mo. Di ba pwede namang ipakita sa yung portal? Di ba? Sa portal ipapakita. Wala ka oh. Hindi, tanggal lang. Hindi, wala lang ang tornilyo. Wala lang ang tornilyo. License mo, sir? Nandun mo sa bahay. Wala kang license, sir? Nagatid lang po ako eh. Nagatid lang po ako lahat. Nagatid lang po ako sa bahay. Nagatid po eh. Ini-ID nila, sir. Pwede ako, sir. Nasa bahay po lahat, pati bag, pati yan. Sige, sir. Okay, sir. Kayo, sir. Kamusta yung tama nyo? Eh, wala po eh. Wala ka lang po. Kasi naman kuya eh. Di ba? Hindi, kasi kasi ko lang gusto yung pag sa akin. Sir, pagka may mga ganyan na ha? Minto tayo sa gilid para sa safety natin. Okay, sir. Tama. Sige, dito ko muna sa lang. Hindi na po magabandar dun. Patay ka. Hindi, magalit na po siya. Tapos din po kasi ako. Okay, skip na natin to. Next na tayo. Next. Pag-usapan natin yung ano, yung sa bungero. Doon sa 401 daw na buto ng tao na nakita, wala daw nag-match. Doon sa mga kamag-anak. Just imagine 401 yung nakita. Higit 400 buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake simula July 10 pero wala pa raw nagmamatch sa DNA samples sa mga kaanak ng mga sabungero. Tingin tuloy ng isang kongresista, walang saysayang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi naman. At least may nakikita talagang tinapon doon. Pwede kasi mag-open ng door sa ibang kaso yan eh. 'Di ba? Yung mga matagal nang nawawala na hindi pa nakikita. Hindi naman sa walang kwenta. Buti nga nakita yan eh. Tsaka sa akin kahit pa paano may credibility yon na ano na yung nagturo diyan. Ibig sabihin, alam niya talaga na may tinatapon diyan. Higit isang buwan na nang simula ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Sa Medyo nawala rin to sa sirkulasyon eh, no? Dahil dun sa ano, flood control project, no? pagdinig kanina ng Kamara, simula July 10 ay umabot na sa 401 ang nakuhang kalansay ng tao mula sa 17 lokasyon sa lawa. The recovered sacks or mesh nets containing the human skeletal remains are usually tied to or attached to two sacks containing sand that serve as Nilalagyan talaga ng pabigat, ano? Nagmamatch dun sa sinasabi ni Patidongan. sinkers. 163 sa mga buto ang sinuri kong tugma sa DNA samples ng 29 na kaanak ng mga sabungero. Pero may nagmatch naman kaya? As of the report namin, sir, wala pa pong nag-match. Wala pa. Opo, Wala pa. Sa bagay, 163 pa lang yung nasuri, 400 plus naman yung ano eh. It doesn't mean na ano. doon sa mga samples na nakuha namin sa Sino to si Abante to, di ba? Hindi ko lang bakit na ano, pag nakikita ko to nabubwisit ako. Ako lang ba yon? May ano kasi siya na nakakabwisit.
Hindi, sa totoo lang, hindi naman to nanalo sa election, di ba? Na-disqualified kasi yung kalaban niya eh. Kaya, anyway. Mga relatives. Habang ang ibang buto tuluyan na raw nabulok kaya hindi na magamit. Tingin tuloy ni House Committee on Human Rights Chairperson Benny Abante, magiging walang kwenta yung investigation nyo as a Cruz because of that. pero depensa ng Department of Justice, hindi pa raw tapos ang kanilang pagsisiyasat. Hindi pa po kasi nakukumpleto ang mga DNA Nakakabwisit yung itsura niya, no? Hindi ko alam kung bakit. samples of the 34 missing Sabongero relatives. So, meron pa naman pong mahigit 300 samples pa ang hawak ng forensic group. Nabanggit din Pero you have to ano tawag dito? You have to take consider. Hindi ko ano sasabihin ko na yung 106 na yon ay hindi naman nangangahulugan na 106 na na individual. Maaring yung 160 pala, sorry. Yung 160 na nasuri na buto ay hindi naman nangangahulugan na 160 na individual din yun. Baka mamaya kasi yung buto na 160 plus na yon ay pagmamay-ari lang ng 5 tao. Kasi marami naman tayong buto sa katawan, di ba? Baka mamaya yun ay pag-aari lang ng 3 tao, 5 tao, or hindi yung buong 34 na kamag-anak. Di ba? At saka yung sinasabi na 401 na buto ng tao na nakita, hindi naman siguro nangangahulugan na 401 talaga yung biktima na nakita doon. Kasi nga maraming buto ang tao, hindi naman iisa lang eh. So maybe majority dyan ay pag-aari lang ng iilang tao yung 401 na yan. sa pagdinig na may ilang kamag-anak na raw ang binayaran na umano para Ayun lang, 'di ba? mahimik. Ito yung sinasabi ko before na ako pabor din naman ako na maparusahan yung yung gumawa ng karumal-dumal na yan. Kaya lang pag yung mga kamag-anak ay nagpabayad, 'di ba? Nagpabayad yung mga kamag-anak, hindi ko rin sila masisisi. Siyempre habang nilalakad mo yung kaso na yan, may stress pa yung lalo na yung mga matatanda, no? Kung substantial naman yung binayad, let's say milyones din naman yung binayad at sa tingin nila sapat na yon, hindi ko sila pwedeng sisihin na magpabayad sila. Anyway, kahit magpabayad yun, may lalaban pa namang iba eh. 'Di ba? At sa batas naman ng Diyos, hindi naman makakalusot yun eh. Yung may kasalanan. Ayoko lang ng dating na parang sinisisi yung mga nagpabayad kasi hindi mo rin kasi alam kung ano yung dahilan nila kung ba't gusto na lang nila ng payapang buhay. Actually, kung akong tatanungin nyo, kasi ang sinasabi ng iba, kung ikaw kaya yung biktima, papayag ka ba na na ibenta ka ng ng kamag-anak mo? Hindi naman pagbebenta yun eh. Di bali sana kung halimbawa, kaya ako pinapatay ay magkakaroon sila ng pera. Hindi ganun eh. Anong nangyari? Pinatay ako. Tapos, hinahanap yung pumatay sa akin. Nakipag-areglo sila. Hindi naman dahil pinatay ako kaya sila nagkaroon ng pera. Or hindi dahil pinapatay nila ako kaya sila nagkaroon ng pera. Hindi naman ganun eh. Tapos kung akong tatanungin mo, kung isa ako sa sabungero na namatay, at nakita ko na nakipag-areglo yung pamilya ko, hindi ako magagalit. Eh kung makikita ko naman na yung nanay ko na iniwan substantial yung perang binigay, 'di ba? Yung milyones din, let's say nagpa-areglo na kasi may napakinggan ako before, 25 million yung binayad daw di umano. Kung sabihin ng 25 million, kung yun ay magbabago ang buhay nung nanay ko na iniwan na matanda na, 'di ba? Kahit na nasa kabilang buhay ako, magiging maligaya na rin ako noon. Ako yun ha. Depende sa inyo kung gusto nyo talaga ng hustisya, pero kung makikita ko hahabulin ng nanay ko yung hustisya na yan, tapos manganganib din lang naman ang buhay ng nanay ko, wag na. Yung brutal na pagkamatay ay sa akin na lang yun.
tama na yung pagbuwis ko ng buhay. 'Di ba? Kasi syempre, kasi 'di ba kadalasan yung mga umiiyak, mga nanay yun, 'di ba, na iniwan. Bibihira nga yata yung may anak na binubuhay o kahit may anak na binubuhay, kung makikita mo naman na may future na yung anak ko. Kumbaga, may kahit papaano may nahita naman na nanggaling sa pagbuwis ko ng buhay. Eh hindi na rin sasama ang loob ko nun bilang isa ako do sa karumal-dumal na pinatay. Yun ay ako po yun. Ako yun ha. Ewan ko sa inyo kung gusto niyo ilaban, kung gusto naman nila ilaban hanggang katapusan, eh di okay din naman. Mas maganda din, 'di ba? Pero sana wag nating huhusgahan yung mga nagpabayad. 'Di ba? Hindi rin naman madali yung pinagdaanan nila at hindi naman nangangahulugan na ibinenta nila yung yung kaso. I'm so sure kayo, 'di ba? Kahit pa sabihin mo na hindi kayo napatay sa isang problema, ayaw nyo na madamay yung mga yung mga mahal nyo sa buhay eh. Kung maaari kayo na lang eh. 'Di ba? Pero kung talagang determinado yung mga kamag-anak na ilaban hanggang huli yan, go. 'Di ba? Never ko naman sinasabi magpabayad kayo lahat. Sinabi ko lang kung magpabayad ay hindi ko masisisi dahil para sa kanila form of justice na rin yun eh. Yung makakuha sila ng something dun sa gumawa, 'di ba? Actually, kung pagdasal mo naman yan, gagawa din naman ang way and Diyos na para masingil yung mga yan eh. Hindi man dito sa mundo na to, sa kabilang buhay, baka mas mag-suffer yung mga yan, di ba? Meron po kasing mga kamag-anak ng mga missing sabongeros ang napabalitang nagpabayad na. Ang problema kasi dyan, ang bagal nyo naman kasi. Kaya 'di ba may mga time na yung mga pulis kasi kasabwat din ang nangyari, dinidelay nila yung investigasyon, inaano nila para mag-buy ng time na makipag-negotiate do sa mga kamag-anak. 'Di ba? Pero hangga't hangga't may lumalaban pa diyan hindi pa rin maaabsuelto yan eh. 'Di ba? Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ng PNP na hustisya pa rin ang mananaig. Sana naman hindi manguna ang pera dito. Tell you that Halata nga 'di ba may mga opisyales na nakikialam. 'Di ba? Na para hilutin yung kaso. May na may na suspend na nga, 'di ba? I intend to finish this investigation hanggang At hindi ka kayang bayaran, correct? Hindi po ako kayang bayaran. Sa parehong pagdinig din, sinabi Di mo masabi. Yung flood control project nga eh. ng Department of Information and Communications Technology na higit 50 mil na ang naisarang online sabong website simula 2023. Pero tanong ni House Deputy Minority Leader Bong Suntay, bakit walang naaaresto gayong 2022 pa mula ng iban ang isabong sa bansa? Kung hindi hinuhuli yung operator, talagang palipat-lipat lang ng site yan. Depensa ng DICT at PNP, pahirapan ang paghuli dahil sa anonymity ng mga kriminal. Dahil sa lagay. Karamihan din Hindi, ganito may weirdo ako naisip. Ito ay kwentuhan lang natin to Ano kaya yung pagsusugal mismo ay gawin nating krimen? Yung pwede kang ikulong pag nahuli kang nagsusugal. Or halimbawa ganito wala lang naisip ko lang to para kasi syempre sinasabi nila kahit pa sabihin mong iban yung illegal gambling, gagawa pa rin ng paraan yan eh. What if halimbawa yung pagsusugal ay dapat may lisensya ka rin? Paano ka magkakaroon ng lisensya? Titingnan muna yung bank accounts mo kung sapat yon na makapagsugal ka. Ngayon, kung wala kang lisensya, huhulihin ka na magsusugal ka. Pwede siguro yon. Pwede ba yon? Sige nga, kontrahin nyo ako kung may masamang yun. Kasi kahit anong gawin mo, meron talagang sugal eh.
Why not pati yung pagpupusta gawing illegal na rin? 'Di ba? Katulad nung sinabi ko kukuha ng lisensya, dapat may criteria para qualified kang sumugal. Pag na-issuehan ka ng license to gamble, pakita mo, may lisensya po ba kayo? Ito yung lisensya ko. O, tara, pasok, sugal. Wala kailangan mo mag-isip kasi outside the box. Kasi kung lilimitahan natin yung yung paraan na gagawin, 'di ba? May magko-conflict bang batas doon? Daw kasi sa mga website ay ino-operate sa labas ng bansa. Nagdududa nga ho kami na yung mga sabong na yan po are not actually live or are performed in the Philippines po. Kaya po tayo walang nahuhuli dahil Dahil maganda ang bayad. VPN, it encrypts internet traffic to protect on... Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi niyo sa napag-usapan natin ngayong araw? Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.